So yan po, backyard oh. Parang 2 kilo na din ito eh. Think globally, farm locally. Welcome to Backyard Farming. So mga ka-backyard, so update po sa ating pond. So 4 months na, so ito yung first harvest ko po. So ganito na po sila kalaki. Ito po yung isa. Ito po yung isa sa pinakamalaki. Ayan. Parang nasa 4 fingers. Okay. So, pwede na ang ulamin mga kabakyard, no? So, kuha tayo para saan natin yung mga malalaki para lumaki din yung mga maliliit. Ito po sila mga kabakyard, oh. Mas makita nyo. Ito tayo ng video. So, kunin natin yung mga malalaki. Yan. Ito, medyo malaki na ito. Maliit na nakuha. Yan. Halos pwede na siya lahat sa backyard, oh. Medyo malalaki na. Pero kunin ko lang yung talagang malaki para nito. Yan. So, kunin pa natin yung iba. So, ito po lahat mga kabakyard ang ating unang harvest. Halos magkansilaki lang sila lahat, pero meron talagang mas maliliit pa. So, pakita ko sa inyo yung mga maliliit, yung nahuli talaga, no? So, 4 months and 4 days. 4 months and 5 days na po ito sila. So, dito lang po sa aking backyard, ano. So, makita nyo, ito lang po yung ano niya. So, need nyo lang ng pump, filter. So, ito yung mga fish. So, may mga maliliit pa. Yung mga nahuli talaga yan siya. So, yung standard, yung ganun na kalaki, oh. Halos sila lahat. So, dahil sa sobrang dami nila dito sa loob, yan, medyo nahuli yung iba. Pero pang konsumo lang man din ito mga kabakyard, kaya walang problema. Hindi man din masyadong mahal ang kuryente dito. Kasi nag-add lang kami ng 50 pesos nung dumating itong fill packing pump, water pump. So, 1 by 1, at 2 by 1 meter by 1 meter ang kataas. So, pwede na tayong tilapia farming sa backyard lang po. So, ito po yung harvest ko. First harvest. So, makita yan dito na siya sa ilalagay ko siya sa aking palad. Dahil matulis yung so, yan, nasa 4 na po siya. 4 finger yung laki ng tilapiyang ito. So, ito po yung kabatch niya. So, titimbangin ko mamaya kung ilang kilo itong nakuha ko. At ito yung iba. Halos magkasinlaki lang sila lahat, ano?
Ito parang 3. Hindi pa ito masyadong malaki. Sarap ito pang prito ka-backyard, ano? So kahit pa paano, meron tayong hihintayin. So yung gasto ko sa feeds mga ka-backyard, hindi pa ako nakaabot ng 1,000 sa 100 plus na tilapia for 4 months. So yung sa feeds niya, hindi pa ako nakaabot ng 1,000 po. Kunan natin ng tubig konti para hindi masyadong magalaw. So merong isa dito, medyo malaki na talaga ito. Parang nasa 5 na. 5 finger na ito. Parang reddish din sila, no? So mga black tilapia po ito mga ka-backyard. So at least meron pa akong iba pang konsumo. Ito pang prito, pang birthday, pang barkada, pang pamilya. Parang meron pang maliit dito. Ibalik ko siguro itong maliit. Ano yung maliit dito? Ito. Medyo maliit pa. So, yan. Ouch! Tinik. So, yan po, ka-backyard, oh. Parang 2 kilo na din ito, eh. Lohin natin sila, ka-backyard. Try natin. Minus 0.2, no? So almost 2 kilograms. Sagto nga, masubra. Ka-backyard, hanggang dito lang tayo ngayon. So first harvest ng tilapia. Masarap, fresco, at saka hindi ito pure feeds, ano? Meron tayong gulay, pinapakain natin ng Madrid de Agua, kangkong, kamote tops, dahon ng kamote, saka yun nga, Madrid de Agua at saka azula. So palit-palitan lang. So at least medyo fresco siya, no? At healthy. Alam natin kung ano yung pinapakain natin dito. So backyard farming is workable po. Hoping one day nga magkaroon din ng solar, no? Kasi para matipid sa kuryente yung solar setup. And hoping one day na hindi na kailangan ng feeds, ano? Kaya yan. Research tayo. So that's it, ka-backyard. If you want to learn more about backyard farming, meron pang fish farming ng tilapia. Meron tayong tutorial ng hydroponics tsaka quail farming sa bahay. Small scale lang po, backyard farming lang po tayo. And watch that po sa channel na ito. Thank you for supporting and for helping me to reach 1,000 subscribers. We are half through na po, no? So God bless po and see you next time.